Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, convoy ng Presidential Security Group tinambangan ng umano'y mga miyembro ng rebelling New People's Army sa Cotabato. Isa patay, 5 ang nasugatan at isang dinukot. Senado, nagsagawa na ng executive session para talakayin ang hiling ng Mindanao Martial Law Extension ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City maghahanda para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. PNP, nag-inspeksyon sa paligid ng Batasan Complex kaugnay ng ipatutupad na seguridad sa zona. Dalawang illegal na terminal ng bus sa Quezon City, inisyuhan na ng closure order ng MMDA. Itong bagong koponan nagpahayag ng pagnanais na lumahok sa UNTV Cup na sisimulan sa Agosto. At pelikulang Isang Araw, ikatlong yugto ni Kuya Daniel Razon, pinarangalan ng PNP Community Relations Group sa kauna-unahang PNP Anti-Legal Drugs Film Festival. Magandang tanghali, isang nasawi at 5 nasugatan sa pananambang ng pinaghihinalang mga miyembro ng New People's Army sa convoy ng Presidential Security Group sa Arakan, Cotabato ngayong umaga. Dinukot naman ng mga rebelde ang isang umano'y asset ng CIDG na kasama ng PSG. Tinatahak ng convoy ang National Highway sa boundary ng Arakan at Davao ng tambangan ng may 150 armadong kalalakihan. Una nang sinabi ng Philippine National Police o PNP na may natanggap itong intelligence report sa planong pag-atake ng NPA sa Davao region. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na palawigin pa ng 5 buwan mula sa 60 araw ang martial law sa Mindanao. May report si Rosalie Cos. Formal nang isinumite ni Pangulong Rodrigo Duterte ang liham nito para kina Senate President Aquilino Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez na humihiling sa Kongreso na palawigin pa ang batas militar sa buong Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa 7-page proposal ng Pangulo ang detalyadong summary report kung bakit nais nitong palawigin ng 5 buwan pa ang martial law sa Mindanao. Sa ika-22 ng Hulyo, mapapaso ang 60-day period ng Proclamation 216 o ang idineklarang martial law ng punong ehekutibo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, batay sa assessment ni Pangulong Duterte sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao at sa rekomendasyong isinumite sa kanya ng militar at pulisya, hindi pa masusolusyonan ng rebelyon sa Mindanao hanggang July 22. I have come to the conclusion that the existing rebellion in Mindanao, which has prompted me to issue Proclamation number 216 on 23rd May 2017, will not be quelled completely by 22nd July 2017. For this reason, and because public safety requires it, I call upon the Congress to extend until 31st of December 2017, or for such a period of time as the Congress may determine, the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao. Nilinaw naman ng Malacanang na sariling proposal ni Pangulong Duterte ang martial law extension, ngunit batay ito sa assessment ng government security forces sa Mindanao at iba pang ulat na ibinibigay sa kanya. And I'm sure it is related, all of these things and whatever information he has is all related towards ensuring public safety due to certain forces that may be at play within the region. Ang panukala ng punong ehekutibo ang dahilan kung bakit ipinatawag ang isang special joint session ng Kongreso sa Batasang Pambansa sa Sabado. Gayunman, wala pang katiyakan ng Malacanang kung personal na magtutungo ang Pangulo sa special session. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, inihayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na inirekomenda nila kay Pangulong Duterte ang pagpapalawig sa martial law sa Mindanao. Ulit tumanggi si Anyo na kumpirmahin kung sa kanila galing ang rekomendasyon ng 5 months extension ng martial law na una ng hiniling ng punong ehekutibo sa Kongreso. Narito ang report ni Bernard Dadis. Inamin ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na inirekomenda nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-extend ang batas militar dahil sa sitwasyon sa Marawi City at Mindanao. Ngunit
tumanggi itong banggitin ng iba pang detalye tungkol sa kanilang rekomendasyon at kung gaano ito kahaba. Ayon kay General Anyo, bahagi lang ang isinumiting recommendation ng militar sa mga pinagbatayan ng proposal ng Pangulo hingil sa martial law extension. I'm sorry but I cannot disclose kung ano yung recommendation namin because that is just part of where the President will use as basis. Marami pa siyang, like the PNP also submitted its assessment, the local government executives, and also the sentiments of the people of Mindanao. Sinabi rin ni General Anyo na oras na matiyak na balik na sa normal ang sitwasyon sa Mindanao, sila mismo ang magre-rekomendang ilip na ang martial law. Once everything is normalized, we will even recommend for the early termination of martial law. Ang sa atin lang talagang pure trabaho lang tayo. We do not have any other interest just to bring back normalcy and defeat all the threats, particularly the terrorists, the multi-ISIS group who staged this rebellion. Muli naman binigyang din ng general na makatutulong ang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao hindi lang sa pagtapos ng suliranin sa Marawi at iba pang local terrorist groups sa Mindanao, kundi maging sa rehabilitation efforts ng pamahalaan sa Marawi City. Sa huli niulat ni General Anyo na nasa 800 pa ang pwersa ng multi-ISIS inspired group na nakakalat sa Mindanao. Samantalang nasa 60 hanggang 70 naman sa kanila ang nasa Marawi City. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpapatuloy ang security briefing ng Armed Forces of the Philippines o AFP at defense officials sa mga senador kaugnay ng martial law sa Mindanao. Mula sa Pasay City, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay ang magiging resulta nga nitong security briefing na isinasagawa dito sa Senado ang magiging pangunahing batayan ng mga senador para sa kanilang magiging posisyon para sa hiling ng Pangulo na pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa executive session na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga, karamihan sa mga senador ay dumalo sa closed-door meeting kasama sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Kahapon sinabi ni Senate President Coco Pimentel na tatalakay na rin nila dito ang usapin sa kung hanggang kailan pa nais ng Pangulo na palawigin ang deklarasyon ng martial law. Dito rin nila tatalakay ng estado ng Marawi City. Sa Sabado matatapos na ang 60-day period ng martial law declaration sa Mindanao kung saan ayon sa Senate President kailangan agad nila maaksyonan ng usapin sa extension. Hiniling ng mga senador itong security briefing bago nga maganap itong mangyayaring joint session ng Kongreso sa Sabado para nga dito sa deliberasyon na hiling ni Pangulong Duterte na pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Yan muna ang ating update, Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat mula sa Pasay City. Magpipresenta ang Makabayan Bloc ng human rights violation sa ilalim ng martial law sa Mindanao sa joint session ng Kongreso sa Sabado. Layo ng hakbang na ito ng Makabayan Bloc na tutulan ang hiling ni Pangulong Duterte na paabuti ng martial law sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. May report si Joyce Balancio. Magpipresenta ang Makabayan Bloc sa joint session ng Kongreso sa Sabado ng mga umunay kaso ng human rights violation sa Mindanao magmula na madeklara ang martial law doon. Ayon kay Anak Powis Representative Ariel Casilao, ito ay upang kumbinsihin ang mga kapwa mamabatas na walang dahilan para i-extend ang martial law hanggang sa dulo ng taon. Hindi naman ito mga hearsay, may mga bodies na nilibing, may mga bakwit na nananatili ngayon sa mga komunidad. May mga eskwelahan ng mga lumad na hindi makapag-operate, mahigit 200 po yan. Hiling naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, magkaroon muna ang AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan ng briefing sa Kamara sa sitwasyon sa Marawi bago mag-joint session. Nang sa gayon, mapag-aralan mabuti ng Kongreso ang dapat na haba ng extension. Aniya, kahit pa inanunsyo na ng Pangulo ang planong extension ng 5 buwan, nasa kamay pa rin ng Kongreso ang desisyon. Kung sa aming mga committee hearings ay nagpapatawag tayo ng mga resource persons sa iba't ibang sektor ay dapat gawin din dito, no? Kailangan pakinggan halimbawa ang mga internally displaced persons, ang mga bakwit, ang mga kung kailangan pakinggan din natin yung mga traditional leaders ng mga Maranao
at ng mga affected communities. Plano naman na makabayan na magsagawa ng malawakang kilos protesta at iaakyat din ang usapin sa Korte Suprema kung sakaling aprubahan ng Kongreso ang martial law extension. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi na magpapatawag ng security briefing ang Kamara bago ang joint session ng Kongreso sa Sabado. Nagbabalik si Joyce Balancio para sa detalye ng ulat. Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Kim. Sa mismong joint session na ng Kongreso sa Sabado, hihingi ng security briefing ang Kamara patungkol sa sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay Majority Floor Leader Congressman Buddy Fariñas, hindi na sila magpapatawag ng hiwalay na security briefing katulad ng Senado dahil mas maraming miyembro ng Kamara ang wala pa sa Maynila at darating pa lang ilang araw bago ang State of the Nation address sa Lunes. Ito rin ang kanyang sagot sa panawagan ng Makabayan Bloc na magkaroon muna sana ng pagdinig bago ang joint session sa Sabado kung saan ipapatawag hindi lamang ang Armed Forces of the Philippines, kundi pati ang mga displaced individuals, mga apektado sa kaguluhan sa Marawi at iba pang concerned agencies. Maging si Ifugao Representative Teddy Bagilat kasi naniniwala rin na kailangan muna ma-inform ang Kamara sa mga detalye sa Marawi at magkaroon ng sapat na talakayan, lalo na sa usapin ng kung gaano katagal i-extend ang martial law. Pero Kim, bago pa man ang joint session sa Sabado at kahit wala pang security briefing dito sa Kamara, ilang mambabatas na yun nakausap natin at nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang martial law extension. Ayon nga kay Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, dapat ay magtiwala na lamang ang mga kanyang kapwa-kongresista sa discernment ng Pangulo dahil siya anya nakakaalam na impormasyon tungkol sa kaguluhan sa Marawi City. Kim? Salamat Joyce Balancio, nag-uulat mula sa House of Representatives. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ang mangunguna sa rehabilitasyon ng Marawi City na inilugmok ng magdadalawang buwan ng giyera. May report sila Ilagan. Pangungunahan ng Armed Forces of the Philippines ang rehabilitation at recovery ng Marawi City. Ito ang itinuturing na malaking hamon ngayon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, maraming establishmento, bahay at gusali ang nasira ng bakbakan na kinakailangang ayusin. Nasa sa frontline po ang inyong armed forces, specifically ang ating mga combat engineers at ang mga reservists na pwede pong makatulong sa atin, mga architects and engineers na pwede nating i-commission. Kaya naman, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang Combat Engineering Battalion ng Philippine Army. Maging ang mga barko ng Philippine Navy na siyang magdadala ng heavy equipment na gagamitin sa pagsasaayos ng Marawi ay nakahanda na rin. BRT 602 ay kayang magkarga ng 3,000 tonelada ng kagamitan at hanggang 500 karaming tao na pwedeng isakay sa barkong ito. So this will be a critical government asset na gagamitin. Sa ngayon, aniya, ay ilang bahagi na lamang ng 4 na barangay ng Marawi ang isinasa ilalim sa clearing operations ng mga sundalo at nasa 60 hanggang 70 terorista na lamang ang kanilang hinahabol. Kaya naman, umaasa silang matatapos ang Marawi crisis bago ang sona ng Pangulo upang maumpisahan na ang rehabilitation ng syudad. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Aguinaldo. Itinalaga ng Korte Suprema ang Taguig City Regional Trial Court para litisin ang mga kasong may kinalaman sa pag-atake ng grupong Maute sa Marawi City. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ilipat sa Taguig City ang paglilitis sa mga nahuling miyembro ng Maute ISIS. Kasong rebelyon ang kinakaharap ng mga ito kaugnay ng pag-atake sa Marawi City. Sa kanyang sulat kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinabi ni Aguirre na may panganib sa kaligtasan ng mga huwes at piskal kung sa Cagayan de Oro City lilitisin ang mga akusado. The court, in a resolution dated 27 June 2017, acted on 2 letters of the Secretary of Justice dated 13 and 14 June 2017, noted the same and designated the Regional Trial Court of the National Capital Judicial Region stationed in Taguig City instead of the Regional Trial Court of Cagayan de Oro City to speedily act on all prosecutions and incidents arising from the violent incidents in Marawi City involving the Maute Group.
Iniutos din ng SC na ilipat ang mga akusado sa Special Intensive Care Area o SICA sa loob ng Camp Bagong Diwa mula sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Magbibigay din ng direktiba ang korte sa BJMP upang mapabilis ang paglilipat sa mga nahuling miyembro ng Maute ISIS. Ayon kay Secretary Aguirre, malaking bagay ito dahil hindi na nila magiging problema ang pagkukulungan sa mga akusado at ang lugar na pagdarausan ng inquest at preliminary investigation. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ibinigay na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangakong 3,000 kalibre 45 baril sa mga sundalo sa ginanap na seremonya kahapon sa Malacanang. Narito ang report ni Rosalie Cos. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony ng nasa 3,000 kalibre 45 baril para sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, magagamit nila ang sidearms upang ipagtanggol ang kanilang sarili at pamilya laban sa banta ng mga rebelde, kriminal at terorista sa tuwing nasa labas sila ng military camp at out of duty. Ngunit mayroon ding mahigpit na bilin ng Commander-in-Chief sa mga sundalo. Bibigyan ko kayo ng baril, lahat. May tagdalawang magasin na reserba, isa naka-deploy, so 3. Yung isang magasin, para iyo yan. Yung 2 para sa kalaban. Huwag kayong mag-surrender na buhay. Makuha mo yung baril na yan, patay kayo. Bakit ka magpakamatay na para kang baboy na gaganunin ka? Makikita pa ng pamilya mo pati ma. Kaya yung pangatlong magasin, yung 3 bala niyan, para nasa iyo yan. Nais din ng Pangulong alisin ang panuntunang nagbabawal sa mga sundalong nasa labas ng kampo na magdala ng kanilang baril. Pero I am not in favor of the rule that you cannot bring your sidearm outside of your camp residence. I will overrule that kind of regulations because it is stupid. Samantala, sa nasabi ding seremonya, sinabi ng Pangulo ang balak nitong pagpapatanggal ng kanyang mga larawan sa lahat ng government offices at public schools. I'll begin but I'll issue the order. Gusto ko yung mga hero natin na ma-emulate ng mga bata. Yung iba dyan sa picture, 5 beses dumaanan ng graft and corruption sa kaso. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iniimbestigahan na ng pamahalaan ang umano'y 2 Turkish terrorist na nakapasok sa bansa sa tulong ng 2 kumpanya na nakabase dito sa Pilipinas. May report si Leslie Longbowen. Nakahandang patunayan ng Pacific Dialogue Foundation Incorporated at Integrative Center for Alternative Development Foundation Incorporated na wala silang kinalaman sa anumang teroristang grupo. Ito ay matapos akusahan ni Turkish Ambassador Esra Kankurur ang mga ito na ginagawang terror front ang kanilang organisasyon. We have been professionally working to promote peace, understanding, acceptance, and also we are here also to promote intercultural and interfaith dialogue. If we would have a hidden agenda, I think we would do something until today. So the terrorist groups would not be patiently waiting for 20 years. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng pamahalaan kung may katotohanan ng aligasyon ng Turkish official. Ayon naman sa presidente ng ICAD, dapat lawakan ang paningin sa issue dahil hindi lamang ang Pilipinas ang nakararanas ng ganitong sitwasyon. This is not just a national issue. This is an international issue all over the world. It's not only in the Philippines that the different ambassadors of Turkey branded a certain institution as into terrorism. Ang PDF at ICAD ay nagpapatakbo ng 2 paaralan sa bansa. Kaya naman umaasa ang mga organisasyon na malilinis na ang kanilang pangalan alang-alang na rin sa kanilang mga estudyante at mga grupong apektado ng issue. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, San Juan City. Bibisitahin ng delegasyon ng European Union si Senador Leila de Lima sa PNP Custodial Center mamayang hapon. Mula sa Camp Crame, may report si Mon Ocson live. Yes, Mon?
Magandang tanghali, Kim. 13 delegasyon mula sa European Union ang bibisita mamayang alas 3 ng hapon dito kay Senador Laila de Lima. Ang delegasyon ng European Union ay pangungunahan ng 4 na miyembro ng European Parliament mula sa Subcommittee on Human Rights. Ang mga naturang opisyal ay kinikilala bilang may matataas na tungkulin sa European Parliament na humahawak sa mga kaso na may kaugnayan sa mga issue ng paglabag sa karapatang pantao. Aasistihan ng 4 na miyembro ng EU Parliament ng Subcommittee Secretariat kasama ang Acting Ambassador ng European Union sa Pilipinas na si Matthias Lentz. Layunin ng pagbisita ng EU sa Senadora ay upang malaman ang kondisyon at sitwasyon nito sa loob ng PNP Custodial Center. Kukunin din ng delegasyon ng EU ang pananaw ni De Lima sa ilang mahalagang issue. Kabilang na dito ang kasalukuyang direksyon ng kampanya sa bansa upang buhayin ang death penalty at ang pagpapababa sa minimum age ng criminal responsibility o liability. Pebrero nang makulong si De Lima sa PNP Custodial Center na kung saan nakakulong rin sina dating Senador Bong Revilla Jr. at Jinggoy Estrada. Kim, hanggang mamayang alas 5 ng hapon, pinayagan ng PNP na makadalaw makabisita itong mga miyembro ng European Union dito kay Senador Laila de Lima upang mapag-usapan nga ang mahalagang issue. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Kim. Maraming salamat mo, Nokson, nag-uulat mula sa Camp Crame. Itinanggi ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Johnny Pimentel ang aligasyon ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos na sinuhulan ang ilang mambabatas upang masigurong makukulong ang gobernadora. Narito ang report ni Joyce Balancio. Gawa-gawa ng umano ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang aligasyong sinusuhulan ang mga mambabatas na 100,000 piso para siguruhing madidetinis siya. Ito ay ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Congressman Johnny Pimentel na siyang namumuno sa investigasyon sa anomalya sa 66 million peso excise tax ng probinsya na ginamit ipambili ng motor vehicles. Ayon kay Pimentel, magre-resign siya bilang kongresista kung mapapatunayan ni Marcos ang aligasyon ng suhulan. Kung very reliable yun, di sabihin niya kung sino yun. Let us see how reliable is your source. Sabi ko nga sa'yo, mag-resign ako. I will put my position on the line and I'll be true to my word kung ma-prove niya yan. Kalukuhan yung sinasabi niya. Nilinaw rin ni Pimentel na walang kinalaman ang Partido Liberal sa issue. The Liberal Party has no part in this investigation whatsoever. This is the investigation of the House of Congress. Ayon naman kay Congressman Rudy Fariñas na nagpatawag ng investigasyon, isang cheap at desperadong hakbang ang ginawa ni Marcos. Aniya ang gobernadora mismo ang nagsabing politika lang mga issue pero siya rin umano ang nagdadawit sa ibang partido dito. Pinipili umano ni Marcos na lumapit sa media at magsinungaling kaysa humarap sa kamera para sagutin ang umunay kaso ng korupsyon. Sa ngayon, wala pang panibagong sagot ang kampo ni Marcos single sa issue. Sa July 25, muli magpapatawag ng pagdinig ang kamera kung saan pinipilit na padaluhin si Marcos at binalaan na madidetinis siya kung hindi sisipot dito. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod, Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City maghahanda para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. PNP, mag-inspeksyon sa paligid ng Batasan Complex kaugnay ng ipatutupad na seguridad sa kanyang zona. Biyahe mula sa Bonifacio Global Center hanggang Ortigas, inaasang mas bibilis dahil sa itatayong bagong tulay na sisimulan sa Agosto. Dalawang illegal terminal ng bus sa Quezon City ipinasasara na ng MMDA. Magtatayo ng overpass ang Department of Public Works and Highways mula Ortigas hanggang Fort Bonifacio sa Taguig. Mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Maki Libradilla. Maki? Yes, Floor, pinangunahan ni na DPWH Secretary Mark Villar, Transportation Secretary Arthur Tugade at MMDA Chairman Danilo Lim ang groundbreaking ceremony ng 1.6 billion pesos project ng BGC Ortigas Centerlink kaninang umaga. Ayon kay Secretary Villar, sa pamamagitan nito,
magiging 12 minutes na lang ang biyahe mula Ortigas hanggang Fort Bonifacio sa Taguig. Makakatulong din umano ito sa decongestion ng EDSA dahil mababawasan ng 25% ang volume ng mga sasakyang dumadaan dito. Pero ang proyekto, mapapakinabangan pa ng mga motorista sa taong 2019. Kasabay nito, inaasahan din ang pagbigat ng trapiko sa mga kalsadang dadaanan ng konstruksyon. Pero paliwanag ni Secretary Villar, konting tiis lang dahil long-term solution naman ang dala ng proyektong ito. Ang BGC Ortigas Center Link ay isa lamang sa 12 pang tulay na itatayo ng DPWH sa buong Metro Manila. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Flor. Maki Libradilla nagulat mula sa Taguig City. Tinugon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga batikos sa kanila kaugnay ng ginagawang panguhuli sa mga kolorum na Uber at Grab. May report si Joan Nano. To the TNVS, do not hit LTFRB because we are just doing our job. Your respective TNCs failed to do their job. That is why kayo ang nalalagay sa alanganin, kayo yung naalagay sa illegal. Now, who is to clean up the mess? Ito ang mariing pahayag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga bumabatikos sa gagawing panguhuli sa lahat ng mga kolorum na Transport Network Vehicle Service simula sa July 26. Ayon sa ahensya, malinaw na nagkaroon ng mga paglabagang Uber at Grab sa mga probisyong nakapaloob sa batas, kaya't sapat ang batayan upang hulihin ang mga TNVS drivers na walang provisional authority at certificate of public convenience. Depensa ng LTFRB, hindi sila ang dapat nasisihin sa mga problemang mismong ang Grab at Uber umano ang may kagagawan. Do not turn to us to make legal what you have done illegally. Noong Lunes muling nag-inspeksyon ng LTFRB sa ilang opisina ng mga Transport Network Company at napag-alaman na patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng Uber. Ito'y sa kabila ng umiiral na moratorium at multang 5 milyong piso. Sa pahayag naman ng Uber, nangako ito na ititigil na nila ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon at nabayaran na rin ang multang ipinataw sa kanila. Sa datos ng ahensya, nasa 3,700 lamang ang mga TNVS na lehitimong nakarehistro sa LTFRB. Ngunit sa ulat ng Uber at Grab, mayroon ng mahigit sa 50,000 mga TNVS ang iligal na bumabiyahe sa ngayon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinasara na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang provincial bus terminal sa EDSA dahil sa paglabag sa nose-in, nose-out policy. Nagbabalik sa pamamagitan ng telepono si Joan Nano, kaugnay ng balitang yan. Yes, Joan? Yes, Kim, ipinasara ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang operasyon ng Roro Bus Terminal sa bahagi ng Cubao Main Avenue, Quezon City. Ito'y dahil sa kawalan ng kaukulang business permit ng naturang terminal mula sa Quezon City Government at ilan pang mga paglabag. Kasama rin sa mga nakatakdang ipasara ngayong araw ang DLTV company sa kanto ng Timog Avenue, subalit nauna na itong magpusa na isara ang kanilang operasyon kaya ipinaskil na lamang ng MMDA ang closure order sa bakod ng terminal. Habang ang terminal naman ng Dimple Star sa may area ng Cubao Main Avenue ay inisyuhan ng cease and desist order kung saan bibigyan ng mga ito ng 5 araw na palugid upang ipaliwanag sa MMDA kung bakit hindi dapat tuluyang ipasara ang kanilang terminal. Natuklasan na wala pa ring location clearance ang terminal na ito at wala rin kaukulang certification sa fire safety, station permit at waste department clearance. Bukod sa nakapaskil na closure order, hinarangan na ng mga orange plastic barrier ang harapan ng mga naturang terminal bilang indikasyon na pansamantala itong ipinasara ng MMDA. Samantala, 7 bus terminal pa rin sa Quezon City ang inisyuhan naman ng final closure order ng MMDA dahil sa hindi pa rin pagsunod ng mga ito sa nose-in, nose-out policy. Kapag naihain na ang final order at patuloy pa rin makatatanggap ng report ng MMDA na hindi pa rin sumusunod ang mga ito, ay tuluyan na rin ipapasara ang operasyon ng kanilang terminal. Ayon nga sa MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City, mahaba at sapat na ang panahong ibinigay nila sa mga naturang bus company upang ayusin ang kanilang mga terminal kung kaya't panahon na nila upang ipataw na sa mga ito ang karampatang aksyon. Kapag naipasara na ang mga naturang bus terminal, hindi na sila maaari pang magsakay ng mga pasahero sa naturang lugar, maliban na lamang kung inilipat nila kanilang mga bus sa iba pa nilang mga terminal na may sapat na lugar
upang makapagmaniobra ang kanilang mga bus na hindi nakakasagabal sa trapiko sa EDSA. Kim? Maraming salamat, Jo Anano, nag-uulat mula sa Quezon City. Minamadali na ng pamahalaan ang pagsasaayos sa gumuhong biga ng Skyway Project 3 sa Osmeña Highway upang maibsan ang idinulot nitong matinding traffic. May report si Bernard Dadis. Patuloy ang isinasagawang pagsasaayos ng gumuhong biga sa ginagawang Skyway 3 ng kontraktor nito na DMCI. Gamit ang acetylene, pinira-piraso ang mahigit sa 40 metro ng mga bakal na ginagawang biga upang mapalitan ang mga ito. Habang patuloy ang pagsasaayos ng gumuhong estruktura ng Skyway Project 3, pinahintulutan rin na makadaan ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng Osmeña Highway. Ngunit nakararanas pa rin ng mabigat na trapiko sa lugar. Ito'y dahil pinatitigil lang ang mga sasakyan kung kinakailangan ng kritikal na paggawa sa ibabaw ng bawat lane. Pinapayuhan naman ang mga motorista na hanggang maaari ay umiwas sa pagdaan sa Osmeña Highway at gumamit ng alternatibong daan. Halos kalahati na ng mga biga ang natatanggal sa walang tigil na pagsasaayos nito simula nang gumuho ito kahapon na ikinasugat ng 5 construction worker. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ukol sa dahilan ng insidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpaalaala si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa ating mga kabayan na libre ang OFW Identification Card or OFW ID. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat. Yes, Aiko. Yes, Lakay, magandang tanghali. Nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III na hindi pa activated ang website na idol.ph para sa registration ng libreng OFW ID. Pinabulaanan din ito na walang bayad ang OFW ID dahil may mga natatanggap silang ulat na may sumubok na sa website para mag-register at hinihingan ng 500 pesos para sa ID at 201 pesos para sa delivery ng OFW ID. Ang website anya ay for activation pa lang at ihahanda pa lang para sa OFWs. Kaya't hindi totoo anya ang lumalabas sa website na kailangang magbayad para sa kanilang OFW ID ang mga overseas Filipino workers. Ia-anunsyo pa lang anya ang official launching ng OFW ID para makapagparehistro na ang OFWs. Ang isinagawa lang noong July 12 ay soft launching at test drive ng idol.ph website. Ayon pa sa DOLE, ang mga employer at recruitment agencies ang magbabayad ng ID at delivery fee ng OFW IDs kaya walang magiging bayad o libre ito para sa mga OFW. Sinisiguro naman ng DOLE na magbibigay ang libreng OFW ID sa lalong madaling panahon. Lakay inihanda na rin ngayon ng DOLE ang MOA sa pagitan ng government agencies upang formal lang mabuksan ang registration para sa mga overseas Filipino workers. Muna ang latest lang sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel mula sa lungsod ng Maynila. Handang-handa na ang Philippine National Police o PNP sa pagbibigay ng kaayusan at seguridad sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. May report si Monokson. Handa ng preparasyon ng PNP para sa ikalawang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Mahigit 6,000 mga pulis ang ide-deploy sa palibot ng Batasan Complex. Pahihintulutan pa rin na makalapit ang mga militanteng grupo sa Batasang Pambansa. Subalit ang mga pulis, hindi papayagang magdala ng shield, baton at armas. Wala ring container van na ihaharang at walang ilalagay ng mga barbed wire. Naniniwala ang PNP na magiging payapa naman ang sona ng Pangulo, subalit hindi nito kukonsintihin ang mga manggugulo. Pwede naman tayong magprotesta, no? Na walang sakitan, no? To avoid violence, no? Pwede naman tayong magsigaw, sumigaw dyan. We will tolerate all those, no? Pero yung pagmanakit sila, hindi na natin pwedeng i-tolerate yun or manira sila ng property ng may property. No? We have to impose the law. Mahigpit ring ipatutupad ang no-fly zone sa 6-kilometer radius ng Batasan Complex. Wala namang pagaganahing mga signal jammers ang PNP. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Mananatili muna sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte habang naghahanda sa ikalawang State of the Nation address sa Lunes. At mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Rosalie Cos. Yes, Rosalie?
Yes, with tanghali floor, walang schedule ng anumang activity ngayong araw hanggang bukas si Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa pinakahuling advisory ng Malacanang sa media. Gayunman, wala pang katiyakan kung luluwas muli pa Maynila ang Pangulo para sa special joint session na hiniling nito sa Kongreso sa Sabado kaugnay ng kanyang panukalang palawigin ang martial law sa Mindanao hanggang December 31, 2017. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, magtutungo sa Davao City ang kanyang kampo upang asistihan ng Pangulong Duterte sa pagsasapinal ng kanyang talumpati. Ibibrief din ng Pangulo hinggil sa technical production ng Presidential Communications para sa second niyang sona sa araw ng Lunes. Samantala, nilabas na rin ng Malacanang ang Proclamation No. 269 na nagdedeklara ng regular holidays at special non-working days para sa taong 2018. Sa kabuuan, may 10 regular holidays at 8 special non-working days para sa susunod na taon, bukod pa sa idedeklarang national holiday para sa observance ng Idil Fitr. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Flor. Rosa Licos nagulat mula sa Malacanang. Samantala, sinabi ng direktor sa SONA ni Pangulong Duterte na magiging simple ang mga camera angle para mapagtunan ng gusto ng publiko ang mga sasabihin ng punong ehekutibo sa kanyang mga nagawa para sa bayan. May report si Mon Hokson. Muling magbabalik sa batasang pambansa ang award-winning director na si Brillante Mendoza upang i-direct ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Direk Brillante, wala naman masyadong magbabago sa mga camera shot na kanyang gagawin mula sa unang SONA at ngayon. Nais niya itong gawing simple upang ma-focus ang atensyon ng sambayan ng Pilipino sa sasabihin ng Pangulo. We would like to treat the SONA as simple as we can. We don't want to distract the audience from the message of the President. Importante dito, makita natin at maramdaman natin, marinig natin bilang audience, bilang Pilipino, kung ano yung sasabihin niya. Hindi para tignan yung direksyon, kasi that's bad direction kapag napapansin ang direksyon, no? Ayon kay Direk Brillante, mananatili pa rin ang mga camera shot na ginawa niya dati, kasama na ang mga pinag-usapang anggulo sa unang SONA. Siguro may mga, hindi naman karamihan ganon, meron pa rin mga ganong mga anggulo. Ang mga criticisms na I always take them positively, no? Kung ano yung mga sinasabi, pinapakinggan ko rin. I don't take it against them, no? Kasi yun yung treatment ko, kasi ako yung napiling director. So siguro, ang Malacanang, they have trust sa akin, no? Mas naging challenging umano para kay Direk Brillante ang unang SONA kumpara ngayon dahil hindi pa niya noon kontrolado ang lahat ng shot at mga equipment. Libre pa rin ipagkakaloob ni Direk Brillante ang kanyang serbisyo sa ikalawang SONA. Aniya, isang paraan ito upang suportahan si Pangulong Duterte. Ngayong weekend ay magkakaroon ng dry run si Direk Brillante sa batasang pambansa para sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang babae na inihilalang tulak ng droga ang naaresto sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Pinyahan, Quezon City kagabi. May report si Jel Adora. Matapos ang ilang pagmamanman, nagsagawa ang pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ng isang buy-bust operation sa dalawang hinihinalang tulak ng droga sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Arestado ang magkapatid na Dayan at Talia Tumaroy sa tapat ng isang fast food chain. Target umano ng pulisya si Dayan na nahuli na umano noon lang nakaraang Marso, ngunit nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Ito si Dayan ay taga Manalo. Ito'y tutor din ng isang grupo doon sa may Manalo, kaya siya nahuli. Ayon sa mga suspect, unang beses pa lang umano nilang magbenta ng droga. Kinukuha nila ang droga sa isang pusher na may alias Axe na taga Fairview. Na-recover sa mga suspect ang 3 sachet ng shabu na tinataya nagkakahalaga ng 4,000 piso at 500 pesos buy-bust money. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. 31 na ang karamihan ay gumagamit ng iligal na droga ang nadakip sa one-time, big-time operation ng Police Caloocan kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Mula sa sumbong ng ilang concerned citizen, nahuli ng mga pulis sa isang one-time, big-time operation ang mga gumagamit ng iligal na droga
sa Barangay 118 at Barangay 120 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Nahuli ng mga pulis ang nasa 11 drug users at nakuhanan ito ng mga ilang drug paraphernalia at sachet ng suspected shabu. Maging ang lumalabag sa city ordinances ay di rin pinalagpas ng mga pulis. Dinampot ang nasa 13 nagiinuman sa kalsada at 7 ang walang suot na damit pang itaas. Ayon sa Caloocan Police, ang dalawa sa mga naaresto na mag-ama na sina Jose Valesca at Rachel Valesca ay kasama sa drug watch list. Yung mag-ama po, confirm na po ito, nasa batis po ito kasi yung bahay po nila talagang ginagamit po nila na drug din talaga. Tututanggi naman ang mga suspect sa paratang sa kanila. Nakipagtulungan din ang ilang barangay officials para madakip ang mga violator. Agad namang ginawa ng dokumento ang mga nahuli at nakatakdang ma-inquest ngayong araw at ang mga first offender ay ito-turn over sa barangay. Ang one-time big-time operation ng pulisya ay regular na isinasagawa bilang parte ng anti-criminality campaign ng pamahalaan. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Victor Cosare. Mayroon to, Victor. Mayroon to, Lakay. Ani ang detalye sa atong mga balitang PROMD. Gipang embargo sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga produkto sa pipila ka mga tindahan sa Lipa, Batangas nga walay PS Mark ug ICC stickers. Si Vincent Octavio sa balita. Nagsagawa ng surprise inspection ang Department of Trade and Industry sa mga tindahan sa palengke ng Lipa City, Batangas kahapon. Isa-isang sinuri ng DTI ang mga paninda tulad ng mga bumbilya, saksakan at iba't ibang electrical tools at accessories sa hardware store na ito. Nang makita na walang kaukulang PS Mark at ICC sticker ang ibang produkto na extension wire at bumbilya, ay kinumpiska ito ng DTI inspection team. Maging ang mga tindahan ng piyesa ng motorsiklo hindi pinalagpas. Bagaman walang problema ang ibinebenta nilang piyesa ang motor shop na ito, natuklasan naman ng DTI na wala silang kaukulang permit. Kaya naman binigyan sila ng warning ng DTI at pinapapunta sa kanilang opisina upang magsumite ng paliwanag. Layunin ng kagawaran na matiyak na ligtas na gamitin ng publiko ang mga ibinebentang produkto at na ibibigay sa kanila ang maayos na serbisyo. Asahan po ninyo na ang mga manufacturers po ay amin din pong tinitingnan. Hindi po natin pwedeng kalimutan na sila din po kinakailangan sumusunod. Muli namang pinaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibiling mga produkto. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. 19 ka improvised explosive device o uban pang kagamitan sa paggama og bomba ang nasikop sa mga sundalo sa usa ka balay nga gihimong kampo sa New People's Army sa Barangay Girang, Basay, Samar. Produkto kini sa gihimong operasyon sa 87th Infantry Battalion sa Philippine Army human makadawat og impormasyon. Sumala kang Lieutenant Colonel Arnel Floresca, Commanding Officer sa 87th IB, ang mga mismong biktima sa pagpanghadlok o pagpangikil sa komunistang grupo ang nagsumbong kanila. Nasayran usab sa AFP nga ang maong mga IED plano nga gamiton sa pagpamomba sa pipila ka mga military detachment sa Eastern Visayas sa mismong adlaw sa sona sa presidente. Tungod niini nanawagan ang Armed Forces sa tanan nga itaho dayon sa mga otoridad ang susama nga mga impormasyon. Sa laing balita, malipayong gisaulog sa Davao City ang 39th National Disability and Prevention or National Disability Prevention and Rehabilitation Week 2017. Diin gipatigayon ang usa ka talent show sa mga kabatan-unan ug usa ka skills training usab ang gidalit sa TESDA. Ang balita ihatod kanato ni Dayan Ventura. Gipahigayon sa skills training ang sobra usa ka gatos nga persons with disabilities sa Davao City. Subay sa pagsaulog sa ika-39th National Disability Prevention and Rehabilitation Week 2017. So, kana bitaw nga mga training kung mga ato lang po mga PWD mo abil lang gid anang mga training ay atag sa TESDA. Baka panginubuhian gyud, makapangig panginabuhian. Samtang nagpakita sa ilang mga talento ang mga batang adunay nagkalaing-laing disability, subay gihapon sa maong pagsaulog. So yung mga children with disability, yung may autism, Down syndrome,
cerebral palsy, blind, mga orthopedic. So they will showcase their talent in singing and in dancing. Sobra 200 nga mga bata ang nagpakita sa ilang mga talento sa pagkanta o pagsayaw nga gikalipay sa ilang mga ginikanan. Bisan sa ilahang kapansanan, gitagaan silang chance para nga mapagawas ang ilahang mga talent para di po sila maulaw sa makikatubang sa laing mga bata. So, sobrang saya namin as a parent, lalo na ako, sobrang saya kasi ginaman talaga ng way ng mga teachers na para magkaroon ng event na ganito. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. O na ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Balik diya sa inyo halakay. Nagasalamat, Victor Cosare. Susunod. 7 pang team nagpahayag ng pagnanais na lumahok sa UNTV Cup Season 6 na sisimulan sa Agosto. All-girl Afghan team lumahok sa annual robotics competition sa Amerika matapos ipag-utos ni President Trump nabigyan sila ng visa. At pelikulang Isang Araw, 3 yugto ni Kuya Daniel Razon, pinarangalan ng PNP Community Relations Group sa kauna-unahang PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival. Pitong bagong team ang nagpahayag ng pagnanais na lumahok sa UNTV Cup Season 6 na sisimulan sa darating na Agosto. May report si Bernard Dades. Bogan still, the shot will work. Matapos ang matagumpay na UNTV Cup off-season game executive face-off noong nakaraang linggo, inuumpisahan naman ang preparasyon para sa regular season ng Liga ng Public Servants. Sa awa ng Diyos ay nakaraos naman tayo nang wala namang nai-injure, wala namang nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanila or na-aksidente. At nakatapos itong ating executive face-off. And we're hoping na pagpasok ng ating Season 6 na regular season ay patuloy pa rin yung suporta ng ating mga kababayan dito sa ating ginagawang Liga ng mga Public Servants. Kamakailan nagsimula ng pulungin na UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang mga coach at team manager ng mga koponan para sa pagsisimula ng UNTV Cup Season 6 sa Agosto. Kaya naman ang bawat team kanya-kanya ng paghahanda. Sa UNTV kasi every season lumalakas yung mga teams So very competitive this year. Nakikita namin yung mga improvement ng ibang team. So siguro yung stamina and yung build-up namin ng character sa team namin ang importante namin gamitin. Ang DOJ team, bagamat hindi nakapasok sa finals ng executive face-off, masaya pa rin dahil nakapasok sila sa semifinals sa unang pagkakataon mula nang sumali sa liga. Pipilitin namin ulit na makapag-perform na maganda yung team DOJ. So ngayon medyo nagre-rebuild kami ng lineup So sana maka-perform ulit kami ng maganda sa Season 6 sa UNTV. Ang Season 5 runner-up Malacanang Kamao naman, mas maagang nag-ensayo para sa papasok na season. Sana mas mas maging matatag pa yung team namin ngayon. Pero ang inaano namin ngayon, mas higher pa. Expected namin, mas maganda pa ipakita namin itong season na ito. Tuesday kami, every Tuesday, Thursday sa Rizal. Mas malakas na koponan naman ang aasahan sa defending champion PNP Responders ayon kay head coach Eric Samson. First of all, siyempre i-defend namin yung championship namin, di ba? Definitely, mag-iiba kami ng concept of building the team. Mag-iiba rin kami ng concept of playing concept. Defensively, doon kayo matututo. Habang ang AFP Cavaliers ay mataas ang moral ngayon, lalo't nakamit ng kanilang mga general at colonel ang titulo sa executive face-off. Tinapos lamang ng AFP ang Season 5 sa ikalimang pwesto matapos talunin ng Malacanang Kamao sa semifinals sa kabila ng twice-to-beat advantage. Wala naman kami masyadong changes, pero definitely pag nagkaroon kami ng bagong players, mas bibilis siguro yung lineup namin Kasi yun pa rin naman yung sistema ng team. Siyempre number 1 pa rin doon yung magiging running team kami. Siyempre endurance din. Yeah, hopefully. Mataas yung moral ng team, lalo na yung mga executive na handa naman tumulong sa amin
Samantala, nag-umpisa na rin ang screening sa mga bagong kuponan na nagsumiti ng kanilang aplikasyon upang makasama sa natatanging charitable basketball league sa bansa. Sumalang na sa orientation ang ilang team mula sa 7 government agency na pangungunahan ng mga coach na karamihan ay mga dating professional basketball player. Ilan dito ay sina Philippine basketball legend Freddy Hubalde, ang big man na si Zaldi Realubit, Ernesto Ballesteros at Vince the Prince Season. Ayon naman kay Kuya Daniel Razon, ilan din sa abangan ay mga out-of-town game na pinasimula noong nakaraang season. Mas intense na mga games and of course, yung ating patuloy na pagbibigay ng public service sa ating mga beneficiary ay magpapatuloy naman yan at yun ang pangunahing adhikain natin dito sa UNTV Cup. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Binigyan ng parangal ng PNP Police Community Relations Group ang isang araw, ikatlong yugto advocacy film dahil sa natatanging ambag nito sa kampanya ng pulisya laban sa illegal drugs. May report si Mon Hoxon. Tumanggap ng parangal sa kauna-unahang PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival ng Police Community Relations Group o PCRG ang pelikula ni Kuya Daniel Razon na isang araw, ikatlong yugto. Advocacy Award ang ipinagkaloob ng PCRG dahil sa malaking ambag na nagawa ng pelikula ni Kuya Daniel upang masuportahan ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. And we are really humbled na mayroong mga recognition na kagaya nito, but just the same, kagaya na sinasabi natin, ma-recognize man o hindi yung ating mga effort na ginagawa, ito ay bahagi ng ating nakilalang obligasyon na kailangan nating maisakatuparan while we are being given the opportunity. At yun ay isang napakalaking bagay para sa atin na meron tayong mabuting pagkakataong makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Naging bahagi ng pelikula ni Kuya Daniel ang mismong hepe ng pambansang pulisya na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Pumayag si PNP Chief de la Rosa dahil alam niyang malaki ang maitutulong ng naturang pelikula upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng lahat sa kanilang kampanya. At kung mabibigyan niya ng pagkakataon ay papayag siyang muling maging bahagi ng susunod na advocacy film. Why not? Why not? Pag si Kuya Daniel ang gagawa nun is laki ng pasasalamat namin sa kanya. Yung buong UNTV kay Kuya Daniel, laki ng utang namin sa kanya. So willing ako anytime. Dahil sa pelikula ni Kuya Daniel, naisip ng PCRG na idaos ang film festival. Katulad ng isang araw, ikatlong yugto, ang mga entry sa naturang film festival ay mga advocacy film upang suportahan ang kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Iba't ibang mga universidad sa Metro Manila ang naging mga kalahok sa naturang patimpalak, kabilang na ang Polytechnic University of the Philippines, IRIS at La Consolacion College. Ang laban sa illegal na droga, hindi lang trabaho ng pulis Trabaho ito nung lahat. At lahat kasi dito naapektuhan. Kagaya ng sinabi na, hindi lang yung mahirap, hindi lang yung mayaman, hindi lang yung bata, yung matanda. Hinakot ng pelikulang 623 mula sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS ang mga parangal kasama na ang Best Film Award. Ipalalabas sa programa ng PNP sa UNTV na Police at Your Service ang mga nanalong pelikula sa Anti-Illegal Drugs Film Festival. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.